kahombre ko. And yes, mahigit kalahati na ho tayo ng buwan ng Enero. Malapit na tayong makaramdam ulit sa revenue ng millions! Yeah! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Diyan siguro, alam nyo, diyan na busit si Kulao. Kasi, syempre, si Makagago, kumikita sa kanya. Malaki kinita sa kanya. Milyon. Pinopost naman ni MG, makikita mo naman, may letter M dun sa Kasi ang kagandahan dito, katulad nito, sa upload ni MG, ilang oras to? 1 hour and 2 minutes. Napakataas po ng ng watch hour. Ako nga yung mga video ko lang na nire-upload, 10,000 views, 20k views, ganyan. Yung 20k views, nakaka $40 ako o $50. Kasi ang haba ng watch hour. Talagang from the start to finish, pinapanood ng manonood. Pinapanood ng mga viewers. Tapos may mga ads pa yan sa gitna. Sa intro at sa outro, end of the video, may ads. Tapos in between, nilalagyan pa yan ni YouTube ng ads. Ito, katulad dito, 1 hour to. Ilang views na? 172,000 views. Pucha, milyon talaga yan. Diba? Sabi nga ni MG, isang video niya kay Kulao, kumikita ng 100,000. Ilang bang video na gagawa ni MG sa isang buwan? Pagpalagay mo na lang 15. Sa 15 na lang, every other day. Di may 1.5 million siya. Minsan, sunod-sunod din na araw. Diba kaya, yan yung tingin ko, mas lalong magpapabuisit kay Kulaong na si MG, kumikita ng milyon sa kanya. Samantalang siya, barya-barya. Sa last video ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang dating commissioner ng COMELEC na si Attorney Rowena Guanzon, mga kahombre ko. Grabe yun, mga patinde, mga kahombre ko. Nakita ko yung itsura niya, hindi naman siya mukhang mayaman. Mukha nga siyang hindi naligo eh. Sa video na in-upload ni Gusgusin, Sabi nga nitong mga nagko-comment, putang ina mo daw, allegedly. Shout out sa'yo, Makagago. Meron ka ba nito? May speedboat ka ba, Makagago? Ako hindi ako magpe-flex ng hindi akin. Napakahirap. Kapag kasi, dati na yan, ginagawa ni Kulaong, flex, ganyan. Nung ang tawagan namin, di ba, sabi niya, may bahay daw sila sa Malaysia, sa Tawau. Alam mo yung magpe-flex ka ng hindi sa'yo? Ipanalangin mo na hindi malaman ng mga tao kung ano yung totoo dyan, kung yan ba'y sa'yo o hindi. Kasi once na malaman niya ng mga tao na against sa'yo, ang laki ng pahiya mo. Kaya kita ko, hindi ko, kahit nga yung akin na, hindi ko pineplex eh. Wala ka nito. At least ako, meron ako rest house na pwede kong pagtambayan. Ikaw, Makabaho, meron ka ba nito? Wala. alam mo, Norman Gusgusin, ang hirap mong patulan pagdating sa flexing. Una sa lahat, napakahirap ho, mga kahombre ko, na mag-flex sa panahon ngayon. In fact, dyan ho ako sumikat, mga kahombre ko, sa pag-flex ng kung ano-anong mga bag. Ang natatandaan ko dyan kay MG, yung sinasabi niya, we kilo money. Yan yung tanda ko. Sabi ko, putya, dami pera nito. Hindi na binibilang yung pera, kinikilo na lang. Kaya, talagang itong si Kulaong, ewan ko, alam niya naman siguro yan. Yun nga ang video kay Maxine Magalona, nakita niya di syempre, dapat nakita niya rin yung mga video ni MG na pineplex niya yung marami niyang pera.
Nito lang naman yun, mga kapanahunan na kay Tony Poller, di ba? Talagang sinasabi yan ni MG, we kilo money. Bagay na mararangya na meron ako. Alam nyo yan, bata pa lang ako, ganyan na ako. Diferensya ko kay Mangusin, lahat ho ng pinakita ko at pinlex ko, legit ho na sa akin, mga kahombre ko. Okay, yun lang. That's the difference. Pero yung kayabangan at kahambugan, mas mayabang at mas hambug ho ako dyan. Kaso lang, legit yung akin. Oo. Noong mga kapanahunan, na ako hindi pa okay ang aking pag-iisip. Nagpakita ka ng speedboat mo at saka ng rest house mo. Sa'yo yan, sabi mo, di ba? Hindi naman ako makakapalag sa'yo, no? Kasi sa totoo lang, wala naman akong speedboat. At kayo na magdesisyon o mag-isip kung meron ba ako rest house, no? Hindi ko na i-confirm at hindi ko i-deny. Pero hindi ko na yan Meron po siyang rest house. Meron din siyang farm. Actually, na-upload ko yan, yung MG's farm. Meron talaga kasi ni-live niya. Kasama niya yung asawa niya yata yung nagbibideo dun eh. Asawa niya pala dahil sa Facebook page ng asawa niya yun. Nag-uusap nga pala sila ron. Ngayon, yung pinakita ni MG na lupain, tingin ko, yun yung pinaggawaan nung quest. Alam, natatandaan niyo ba yun? Yung parang quest, reality quest. Yung parang reality TV na mga challenge na si MG ang host. Parang yun eh. Yun yung may ilog, may mga kagubatan, merong sapa, ganyan, may mga pananim. Baka nga yun doon yun eh. Salamat sa iyong pakulay, Chodor David. Ayun. Pa-shoutout pala sa mga Triskelion Elders and Alumni Canada dito sa Toronto. Ayun. Shoutout taga Toronto yata yung si Macber. Hindi ko matandaan. Ayan. Kuya Henry, Survivor, parang ganun siya. Pero mga vlogger yung napanood ko yun eh sa niya. Parang doon yata ginawa yun eh. Kasi natandaan ko, yung sabi ni MG, meron din daw ilog doon. Baka nga doon ginawa yun. So, ibig sabihin, sa lupain ni MG ginawa yung parang mala Survivor na reality show na yun. O reality, na yun, na kumbaga, niya yan. Kumbaga, kanya talaga. Lupain niya talaga. Saka ikaw ba, magpapangalan ka ba ng MG's Farm kung hindi sa'yo yan? Diba? Sa mga basurahan, may nakalagay MG's Farm. Kunwari, ang may-ari talaga, si Kuya Henry, alang ang papayag ka pa, malayo-malayo sa initial mo, Henry Roscom. Ang nilagay, MG's Farm. Diba? Tsaka alam naman nating lahat dito, mga kahombre, na mayaman talaga si MG. Lalong-lalo sa mga kahombre na simulat sa pool, talagang nakapalo dito kay MG. Mayaman talaga siya kung yaman ang pag-uusapan. Kaya nga ako, naiisip ko noon, nung mga unang kita ko lang na nagbabanatan si MG sa Kasikulaong, parang sabi ko, parang hindi kaya alam ni Norman kung gaano katindi tong si Makagago. Kaya para ipangalandakan sa pagmumukha mo, Norman Gusgusin. Kasi baka mas lalo mo pa tong ikapangit, no? Baka mamaya mas ma-stress ka, mas mainggit ka, at mas kung ano-ano ang sabihin mong masasama sa akin, allegedly. Putang ina mo daw, allegedly. Pero okay lang yon. Sa panahon kasi ngayon, mga kahombre ko, napakarami hong mga Pilipino na naghihirap. Di ba? Nakakita nyo naman ang nangyayari sa ating bansa, lalo na sa panahon ngayon. Tapos, ikaw, out of nowhere, magyayabang ka ng kung ano-anong mga mararangyang bagay ang meron ka. Tama? Minsan, nagpe-flex ka ng 15,000. Minsan, ipe-flex mo na may paparating kang 78,000 na bail mo noon dahil na-dismiss ang kaso mo. O minsan naman, magpe-flex ka ng hindi naman sa'yo, na rest house at speedboat, di ba? Saka nonsense, di ba? Ano bang natin sa speedboat? Ano bang mapapala natin dyan? Lahat ba ng tao kailangan ng speedboat? Katulad kami dito sa Cavite.
Kailangan lang siguro namin ng speedboat kapag bumabaha. Diba? Pero walang gamit sa atin yan. Isa pa nga, alam naman natin talaga na hindi naman kanya. Kasi kung kanya yan, di ba? Diyan na siya titira. Bakit umuwi ka pa na Maynila? Alam nyo mga kahombre ko, hindi ko na ho kaya mag-flex ng mga ganyan. Kasi ngayon na umabot na ako, Norman Gusgusin, no? Sa paglaban ko sa awareness at lalong-lalo na sa pagpapakita ko sa mga tao na ikaw ay isang masamang tao na hindi ka dapat nasa mundo ng social media, ayokong dagdagan yung kabuwisita nila sa'yo. Kaya hindi ko yan gagawin. And actually, wala na rin sa pag-iisip ko yan. Kasi alam mo yon, Norman Gusgusin, ginagawa ko yan noong mga 18 ako, hanggang mga 20s, di ba? Kaso lang, putrages, nasa mid-30s na ako ngayon. Do you even think na hindi man lang ako nagbago sa pag-iisip ko? Walang pinagkatandaan, ano? Parang, meron akong candy, ikaw wala. Hindi man lang ako nag-matured sa pag-iisip ko na teka lang, bakit ako mag-flex ng kung ano-ano? Hindi ba baka madelikado ang buhay ko? Hindi ba baka mamaya may mangyaring masama sa akin kasi kung ano-anong kayabangan at kaasbagan ang pinapakita ko sa social media? Norman Gusgusin, ikaw, 50 anyos ka na. Kasi tandaan niyo mga kaumre ko, 2 ho ang birthday niyan sa 1 taon. So, mas mabilis ho ang angat ng kanyang edad, mga kahombre ko, sa normal na tao, ha? Peanut! So, imagine mo, Norman Gusgusin, 50 anyos ka na, di ba? Pero, yung utak mo, pang 20 years ago pa. Peanut! Hindi mo ba naiisip yung kapakanan mo? Pero sa bagay, may maiisip ka bang kapakanan ng pamilya o anak mo o magulang mo? Wala ka naman nun. Di ba? Sa bagay, ikaw Wala namang pamilya. Oh. Kasi ako hindi ko talaga alam yung exact na lugar ng nanay at tatay ni Kulaong. Hindi ko alam kung saan talaga. Ngayon, syempre, total naman, pumunta siya ng Isabela, di ba? Ako, Diyos ko, hindi ko kayang hindi pupunta. Kasi katulad nun, lumuluwas ako ng Maynila, hanggang Mandaluyong, ganyan, sa may Malacanang, sa may Bagong Pilipinas Headquarters, sa may Quezon City, ayan. Pumupunta ako dyan sa lugar na yan. Pero, kapag may oras, meron akong sobrang oras talaga. At ako hindi naman nagmamadaling umuwi. Dumidiretso ako ng Bulacan. Bibili chicharon, dadalaw sa tita ko, puntahan ko yung mga kapatid ko, puntahan ko yung mga pinsan ko, mag-Starbucks kami sa NLEX o kaya sa Santa Clara. Kung saan kami magtambay, ginagawa ko, basta mayroong pagkakataon, gagawin ko yan. Pero si Kulaong, kita nyo ilang araw sa Norte, 4, 5 araw. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes lang ngayon. Lunes pala kanina, kapon. 5 araw. Narinig nyo man lang ba yan o nakita ninyo na pumunta yan sa nanay niya? Hindi. Puro dun siya sa mga pinag-livean niya na bodega, parang apartel na may double deck. Parang dun sa may tindahan lang siya nag-live. Di ba? Walang yung pupunta sa nanay. Wala. Pumunta pa nga ng festival. Pero walang masasabi mo talaga na may pamilya. Pumunta sa pamilya. Wala, hindi talaga. Ang lalayo na itsura ng mga pinuntahan niya. Buti sana kung mga mukhang mangusin yun. Baka pa nga pinsan niya. Hindi naman O mukhang Antonio. Diba? Puro malalayo itsura sa kanya Diba? Contessa Dawis, thank you po sa pakulay. Ate Michelle, tumatandang paurong si Kulaong. Tama. Diba? The Modern Parent. Reality Quest po yun. Yun yung segment ni MG. Doon ginanap sa MG's Farm.
Kinonfirm niya din sa live niya nung Saturday yata sa FB ni Ma'am Joanna. Yes, oo nga, totoo. Santiago de la Cruz, good morning everyone. Ate Jonah, watch ako gang matapos. Salamat po. Kuya Henry, salamat din. Ate Bergie, ayun, thanks for sharing your blessing. Diba? Hindi natin man na nakita dumalaw sa nanay niya, no? Ako, alam niyo, namatay nanay ko, nasa Malaysia ako. Ano yun, madaling araw, nagtawagan kami ng anak ko kasi naka-confine yung nanay ko. Buhay pa yung nanay ko, no? Nagtawagan kami ng anak ko. Tapos sabi ko sa anak ko, sige matulog ka na para makapagpahinga ka. Tapos ako, matutulog din ako kasi papasok pa ako ng alas 10. Di ngayon, pa-pandemya na yun eh. Malapit na pandemya nun eh. Sabi ko, matulog na rin ako. Parang 1 oras pa lang yata ako nakakatulog o 2 oras ako nakakatulog. Nagba-vibrate yung cellphone ko. Hindi ako yung cellphone na maingay kasi nasa hostel kami, yung sa parang boarding house ng amo namin dun sa 4th floor ng building na pinagtatrabahuhan ko. Kinuha niya yon para dun matulog yung mga ayaw mag-uwian araw-araw. Tumawag yung tumatawag na yung bunso naming kapatid na sinasabi nga na patay na yung nanay namin. Yung parang naghihingalo na, mamamatay na, nire-revive na lang ng doktor. Kasi yun eh, may life support na lang nanay ko nun eh. Sabi na doktor, magdesisyon daw kung tutuloy pa ba yung life support kasi mahal daw ang gastos. Sabi namin, ituloy. Kahit anong mangyari, syempre, sino ba naman ang gugustuhin na anuhin mo yung nanay mo yun. Nung tumawag nga, sinabi nga ganun. Talagang wasak na wasak yung pagkatao ko. Parang gusto ko magsisigaw, magwala. Kasi gusto ko umuwi, ang layo-layo. Nasa Malaysia ka. Pag umuwi ka, di ka na makakabalik. Ang hirap ng bumalik kasi magkano pamasahe, magkano ang gagastusin mo sa pagbabalik mo na naman. Kaya etong si Kulaong, luluha yan. Sabi ko sa inyo, luluha yan pag nawala nanay tatay niya. Kasi doon niya lang marirealize ang hirap ng walang magulang. Biruin mo yun, natitiis niya, di ba? Andun na kung Nueva Vizcaya nanay niya o Isabela din, ba't di niya dinalaw? Di ba? Nanay tatay mo yun, hindi mo dadalawin. Kahit sabi mo galit sa'yo na tatay mo, di ba? Pakita mo doon sa nanay mo na mahal mo nanay mo. Pero si Norman, wala talagang pamilya. Kaya nga alam niyo po, napaka-imposible niya na maging pilantropo, maging mabuting tao, napaka-imposible. May nagsabi sa akin yan, napaka-imposible niyan, Ma. Paano nangyari yun? Walang pamilya si FLM, tapos pilantropo? Pwera na lang kung ulilang lubos yan. Baka pwede pa pilantropo na ulilang lubos. Kaya tumutulong dahil wala ng pamilya. Pero yung ganyan na may pamilya naman, buhay naman ng mga kapatid, pero never pinakita sa inyo, never niyang nakita yung kasama niya. May may something yan, may mali dyan, kaya hindi niya kasama pamilya niya. Yun na nga yun. Yung kumpirmasyon na si Kulaong hindi nakakauwi dun sa tatay niya kasi sabi nga nung dating nagkukwento, tatagain si Norman ng tatay niya dahil sa ginawa niya sa kapatid niya. Ikaw yung tipo ng tao na nating tulus. Wala kang ganon. Isa lang ang kasama mo sa kalungkutan mo at sa pagkalugmok mo. Si Casper. At ang question pa dyan, totoo ka nga ba talaga kay Casper? Ngayon, napatong-patong na kasong ikinaso ko kay Casper. Sigurado ka ba, Casper? Ipagtatanggol ka o gagastusan ka ng amo mo? Siyempre, hindi. Si Kulaong nga walang pampiyanse. Unahin pa ba niya si Casper, di ba? Dito na kayo magkakaalaman, Casper. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong pakampante. Huwag mo nang dagdagan ng inis ng mga tao sa'yo. Kasi mamaya yan, at tinarantado ka ng boss mo,
wala ka nang mapuntahan. Sa akin din naman nalagapak mo eh. Magpapa-interview ka rin sa akin. Kaya magpakabait ka na. Relax ka lang. Huwag ka na magsalita ng masasama, Casper. Imagine mo, no? Nababasa na ni MG yung mangyayari. Bakit? Gano'n naman lagi eh. Okay, The Kings. Kaya Ian. Diba? Dito kila Yama, hindi lang aamin. Kasi merong pinangahawakan si Kulaong kay Yama. O dito kila Batalan, ganun din ang mangyayari. Kaya lang, hindi in-interview sila Batalan kasi nagpapapresyo. Diba? Kaya doon din talaga papunta si Casper. Kasi baka mamaya, hindi na magustuhan ng mga kahombre ko yung mga sinasabi mo. And eventually, hindi ka na namin pansinin. Bahala ka na sa buhay mo mag-isa. Pag wala ka na dyan sa kampo ng boss mo. Putang ina! Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. At salita mo. Kasi lehitimo, hindi ka gagastusan yan. Wala kang pera yan eh. Kita mo yan, Casper. Galing mismo kay Ian. Kasama nyo yan about a month ago. Kung anong pinapalabas na sa video na siya gano'n na rich na tao, sir. Okay. Malabo, sir. Curious kami dyan. Paano? Malabo, sir. Hindi Hindi po siya maperang tao. Wala po, sir. Wala siyang pera? Wala po, sir. Kasi isa rin po ako sa pinagkakatiwalaan niya na kumuha ng Parang gulat na gulat si MG. Wala siyang pera. pera sa wallet niya. Pumapasok po ako sa wallet. Inuutos po niya yun. Pero wala po ako nakikitang pera niya na malaki. Or marami. Sa personal, sir. Nasaan na yung mga pineplex ni Kulaong noon? Yung parang mali-maleta saka yung mga bayong-bayong na pera. Ang pera yan. Pero yung pineplex niyang pera noon, sa ilalim, damit o bimpo. Nagtatago nga yan sa mga warrant niya. December 13 ng gabi, nagbalak na silang umalis. Para iwasan yung warrant na darating. Wala pa ngang warrant, nagtatago ka na? Sino tinataguan mo? Aba para pa lang si Bato to eh. Yung warrant mo, allegedly, Allegedly. Pero, tapusin natin tong argumento na to. Para sa akin, mga kahombre ko, hindi ho kabawasan, no? Sa pagkalalaki. Ang pag-amin sa kung ano lang ang tunay mong kakayanan sa buhay. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. Kung ang kakayanan mo lang ay isang Mitsubishi, then so be it. Kasi hindi mo Diba? Kung ang kaya mo lang naman ganun lang. O, pare, eto. Ako, katulad ko. Hindi ako naghahangad ng Ferrari, hindi ako naghahangad ng Lamborghini. Hindi ako, kahit nga Supra, hindi ako naghahangad Pang pamilya na sasakyan ng gusto ko.